Ang epiko ng Ibalon. Sa pagsisimula ng epiko, si Baltog ang kauna-unahang lalaki na karating sa kabikulan, buhat sa lupain ang Potavara. Dahil sa mayamang lupain ng Bicol at sa likas nitong kagandahan, naakit si Baltog. Isang gabi, kinambangan ni Baltog ang baboy ramo. Sinaksak niya ang matbangis na hayop sa pamamagitan ng kanyang sibat. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang mga panga at binali ang buto. Isinabit ni Baltog ang dalawang panga sa puno ng talisay. Labis na humanga ang mga ngasong buhat sa ibang lugar nang kanilang makilala at makita ang pangit at panga ng baboy ramo. Gayon din ang mga panga nito'y nakausli. Ang baboy ramong ito ay buhat daw sa bundok ng Ligyon at tinatawag na Tadayang. Dahil sa ipinamalas ni Baltog na pambihirang lakas, kaya't kinilala siyang pinuno ng Pook ng Ibalon. Naging mabuti siyang pinuno, binigyan niya ang katarungan ang lahat ng kanyang nasasakupan. Matapos ang panahon ng kapayapaan at kasaganaan, naghari naman sa buong Ibalon ang lagim at kapinsalaan dahil sa puot ng mga dambuhalang tulad ng mga pating na may pakpak, kalabaw na lumilipad at higanteng buwaya. Nalungkot si Baltog dahil siya ay matanda na at hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan. Hindi nagtagal, isang batang mandirigma ang nangangalang Hanjong ang dumating sa Ibalon. Nang marinig niya ang karaingan ng mga tao, ay muli siyang naging tagapagligtas. Naging matagumpay naman siya sa paglipol ng mga dambuhala. Hinikayat ni Baltog si Hanjong na magkaroon ng isang pangkat ng mga mandirigma upang tumulong sa paglipol ng mga mababangis sa dambuhala, kaya't mula noon si Hanjong naman ang humaliling bayani ng epiko. Nakalaban din at napatay ni Hanjong si Ponong nang bigla itong lumusob sa kanila. Isa rin itong dambuhalan na iisa ang mata at tatlo ang bibig. Ito ay napatay ni Hanjong. Ang labanan ay umabot ng 10 buwan. Ang pating na may pakpak at si Marong Kalabaw na lumilipad ay nalipol lahat. Ang mabamangis na Sarimaw ay itinaboy sa buntok ng Kolasi, ngunit isa pang dambuhala ang nakaligtas sa kamay ni Hanjong. Siya ay si Oriol, isang tursong ahas na nakukuha maging isang anyo ng kaakit-akit na babae at ang tinig ay parang sirena. Ang mapanlilang na serpente ay nagtatakang gayumahin si Hanjong. Sa kabila ng pang-aakit na ginawa kay Hanjong, pinatunayan ni Oriol na hindi niya mapapasuko si Hanjong, kaya naghandog siya na tulong upang mapuksa ang mga dambuhalang buwaya sa Ilog Bicol. Pagkatapos ng labanan, ang Ilog Bicol ay mula sa dugo ng mga buwaya. Nasaksihan ng ilang orang utang ang labanang ito at sila'y nasindak. Nang malipol ang mga dambuhalang sa Puok na mahinga si Hanjong, mula noon siya ay nagpatuloy sa pamamahala ng kanyang mga kababayan ng buong tapat at katalinuhan. Sa kanyang pagpapahinga, siya ay nagtanim ng gabi. Ang laman ay kasinlaki ng pansol. Nagtanim din siya ng isang uri ng palay na nagtataglay ng kanyang pangalan. Lalo siyang napamahal sa kanyang mga sakop na nahikayat niya ng buong lugod ang mga mamamayan upang gumawa ng mga kapaki-pakinabang na kasangkapan sa ikabubuti ng lipi. Pinangkit din sa epiko na si Hanjong ang kauna-unahang gumawa ng bangkang naglayag sa Ilog Bicol na si Kuwin Nantong. Lalong naging kahanga-hanga si Kuwin Nandog nang madagdagan siya ng timong
at layag sa bangkang ginawa niya. Ginawa rin ni Queen Handog ang araro, suyod, pagalong, singka, gulok, asarol at salop. At ang iba pang nagsigawa ng kasangkapan ay si Hablom na tumuklas ng habinan. Ang una si Danahon naman ang lumikha ng tapayan, kalan, palayok at iba pa. Si Surat naman ang gumawa ng abakada at inukit ang batong libon. Inilarawan din sa epiko ang buhay ni Nahanjong na kung tawagin ay muog sapagkat ito'y nakasasalay sa punong kahoy. Alinsunod sa epiko, sila'y tumahan sa itaas ng punong kahoy upang maiwasan ang labis na init at maligtas ang mga sarili sa insektong hayop na paglipana sa puok. Ibinigay ni Hanjong ang mga batas na makatarungan na mapapahintulot na manirahan ng sama-sama ang alipin at umaalipin na may karangalan at katiwayasan ang pamilya. Sa gitna ng kapayapaan naghahari sa lupain ay nagkaroon ng isang delubyo. Ang baha ay kagagawa ni Enos, isang nakasisindak na bagyo na may kasamang malakas na ulan ang nasabing delubyo. Pagkatapos ng delubyo, isang tangway ang lumitaw na ngayon ay tinatawag na Pasakaw. Nagbago rin ang takbo ng agos ng ilog Inarihan. Ang epiko ay nagwawakas sa kasaysayan ni Bantog, isang batang-patang kaibigan ni Hanjong na laging niyang kasama. Sa panahong iyon, ang katahimikan ng Ibalon ay muling binulabog ni Rabut, isang tambuhalang kalahating tao at kalahating hayop ang katawan. Siya ay isang mangkukulam at nagagawa niyang bato ang sinuman. Isang araw, kasalukuyang bumabaha, nagtungo si Bantog kasama ang kanyang mga tauhan sa yungib at sinilakay si Rabut. Samantalang ito ay natutulog, tinaga ni Bantog ang tulog ng dambuhalan. Namilipit sa sakit si Rabut at umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong bayan. Dinala ni Bantog ang bangkay ni Rabut sa libnaman. Ipinakita niya kay Hanjong ang dambuhala at hindi siya makapaniwala sa kapangitan ni Rabut. At dito nagtatapos ang epiko. Maraming salamat po sa pagnonood.